At sa araw po na ito ay ginugunita natin ang ika-122 taon ng pagkakatatag ng City Council of Manila. At dahil espesyal po ang araw na ito para sa buong konseho at sa buong Maynila, kami po ay naatasan na pangunahan ang pagtataas ng watawat ng Republika ng Pilipinas. Susundan po ito, subalit tayo po ay magsisimula muna sa pamamagitan ng isang panalangin na pangungunahan po ng ating butihing konsehal mula sa ika-5 distrito, si Councilor Ricardo Boy Isip Jr. At pagkatapos po ng panalangin, susundan po ng ating pambansang awit ng Pilipinas na pangungunahan po ng aming talented, sa Tagalog po ay talentado, na officer in charge ng Office of the Assistant Secretary to the City Council, Mr. Romeo Francia, na sasabayan po ng Manila City Band. Pagkatapos po ng ating pambansang awit ay ang panunumpa nating lahat, panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas, at ito po ay pangungunahan ng ating butihing Minority Floor Leader, Honorable Councilor Salvador Philip Lacuna. At pagkatapos po ay sabay-sabay nating aawitin ang awit ng Maynila. Magpapasimula na po tayo. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu Santo. Aming Ama, aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa, kami patuloy nagpapasalamat sa iyo sa panibagong araw, sa panibagong pagpapalang binibigay mo sa amin. Sa maulan na araw na ito, sa dami ng butil ng ulan na ito, maging pagpapala ito sa lahat ng aming mga kalugar at kalunsod dito sa aming mahal na lungsod ng Maynila. Ngayon pong ika-122 taong anibersaryo ng City Council, patuloy mo kaming patnubayan ng iyong banal na espiritu at patuloy mo kaming bigyan ng katalinuhan na lahat ng mapag-uusapan, lahat ng tatalakayin ay para sa lungsod at sa mamamayan na ito. Sa ngalan ng aming mahal na Mayor Hani Lacuna Pangan at Vice Mayor Yul Serbo Nieto, patuloy mo kaming gabayan at bigyan ng lakas at ang bawat isa na narito po na kawani ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila ay bigyan mo po ng kalakasan at ilayo mo sa anumang sakit at karamdaman. Gamitin mo ang aming mga kamay, ang aming mga talino, ang aming puso at damdamin sa aming paglilingkod sa aming mahal na bayan. At ingatan mo rin ang aming mga pamilya at inaalala rin namin yung mga mamamayan ng lungsod na binabaha ngayon at kailangan pang lumikas, ingatan mo rin po sila. Ito ang aming samot dalamin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hiniran, tuyang ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simuyan, sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinging, lupa ng araw ng walhatit pagsigang, buhay nangit sa piling mo. Amin ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayanang makadiyos
makatao, makakalikasan, at makabansa. Tanging lungsod naming mahal, tampok ng silanganan, patungo sa kaunlaran at kaligayahan. Nasa Kanya ang pangarap, dunong lakas pag-unlad, ang may nilay tanging perlas ng bayan ngayon bukas. Maynila, o Maynila, dalhin mo ang bandila. Maynila, o Maynila, at itanghal itong bansa. Maynila, o Maynila, dalhin mo ang bandila. Maynila, o Maynila, at itanghal itong bansa. Maraming salamat po, Mr. Romeo Francia. At syempre po, maraming salamat po, Councilor Philip Lacuna, kay Councilor Boy Isip. Thank you po. At sa pagkakataon pong ito, tayong lahat ay nagbibigay pugay sa atin pong punong alkalde, Mayor Honey Lacuna Pangan. At syempre po, sa ating acting mayor sa araw na ito, Acting Mayor John Marvin Yul Servo Nieto, magandang umaga po. Maging sa atin pong Acting Vice Mayor, na kilala po nating lahat na Konsehala Apple, magandang umaga rin po. At sa lahat po ng kapiling natin, kasama natin sa maulan na araw na ito, ang lahat po ng ating konsehal sa Maynila, palakpakan naman po natin sila. At katulad din po ng nabanggit namin kanina, ngayon po ay espesyal na araw. Pwede ho ba kaming magtanong? Tingnan natin kung nakikinig kayong lahat. Kanina po binanggit namin na anibersaryo ngayon ng City Council of Manila. Naitatag po ang City Council July 31. Ngayong araw ho, pinagdiriwang natin ang 122 years. So, anong taon naitatag ang City Council of Manila? Any volunteer? I'm sorry, yung nagvo-volunteer po, please come forward kasi meron pong incentive. Panalo na si Konsehala. Kuha po tayo ng kawani. Kawani, sige po. Dito po kayo, ma'am. Ano po ang... 1901 po. Anong petsa po? Buo. July. Kaya nyo po yan. July 31, 1901. At dahil po dyan ay nanalo po kayo, mamaya kunin nyo po yung incentive. Ano ho? Huwag kayong mawawala. Opo. O sige, eto po ang tanong.
Sino po dito ang ipinanganak noong 1901? O kaya naman po ay 122 years old na, hindi lang alata. Meron po ba? Anyway, ang selebrasyon po ng City Council sa araw na ito ay kinapapalooban ng iba't ibang proyekto at mga aktibidad. At meron po ito, pakitandaan nyo po, meron po itong pinakapaksang diwa. Sasabihin po namin, sana ay marinig ninyo, preserving legacy by being future ready. Kung ano po ang ibig sabihin nito, malalaman nyo po dahil mamayang hapon ay meron pong malaking event, selebrasyon sa Ayuntamiento de Manila, at doon po ay magkakaroon ng paggagawad sa mga natatanging lingkod bayan, mga konsehal na nagsilbi sa pamahalaang lungsod. So, ang request lang po namin mamayang hapon, may we have your attention please? Thank you. Ang request lang po sana namin mamayang hapon because we might be going live on Facebook. So, mag-tune in po kayo, check the Facebook page ng atin pong 12 City Council. Mamaya po, abangan ninyo kami sa Ayuntamiento. Bumabati po kami sa lahat po ng department heads na kapiling po natin ngayon sa pangunguna po ni Attorney Marlon Lacson. Good morning, sir. At upang bigyan po tayo ngayon ng isang mahalagang mensahe, payagan niyo po na ipakilala ko sa inyo ang special colleague na kasama namin since 2001. He started his career as the legal counsel of our former mayor, Mayor Francisco Isko Moreno Domagozo. And because of his dedication to his craft and his sterling leadership, nabigyan po siya ng pagkakataon para maging appointed secretary to the City Council since July 2007. Kaya po siya ay naglilingkod na sa pamahalaang ito sa loob ng 22 taon. May trivia po dito. Kasama po talaga yung pangalan niya sa awardee. Pero nag-wave po siya. I'm presenting to you Attorney Luch Jempis Jr. Sa aming namumunong opisyal ng Sangguniang Panlungsod ng Maynila at kasalukuyang ating Acting Mayor, John Marvin Yul Servo Cruz Nieto, Acting Vice Mayor Johanna Maureen Apple C. Nieto Rodriguez, sa lahat ng konsehal na naririto at bumubuo ng ika-12 konseho ng lungsod ng Maynila, sa ating ginagalang na Secretary to the Mayor, Attorney Marlon Lacson, at dating kabahagi rin ng Sangguniang Panlungsod ng Maynila, at sa lahat ng mga pinuno ng mga kagawaran, tanggapan at opisina, lahat ng empleyado ng lungsod ng Maynila na naririto ngayon, mga kapwa lingkod bayan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, bagamat tayo ay inuulan. Ngayong araw, ika-31 ng Hulyo, 122 taon na ang nakalipas, ipinasa ang Philippine Commission Act No. 183 na siyang nagtatag sa orihinal na karta ng lungsod ng Maynila. Ang pinakaunang lungsod sa Pilipinas na binigyan ng sariling karta. Bagamat ang lungsod ng Maynila ay sinasabing itinatag ng mga Espanyol sa pangunguna ng konkistador na si Miguel Lopez de Legazpi noon pang June 24, 1571, na siyang petsa na ginagamit natin sa paggunita ng araw ng Maynila, ang petsa ngayong araw ay napakahalaga sapagkat ang petsa na ito, July 31, taong 1901, unang nagkaroon ng boses ang mga Pilipino na maging bahagi sa pamumuno ng ating pangunahing lungsod. Sapagkat hindi katulad ng kabildo
na binubuo lamang ng mga Kastila, itinatag noon ang siyang tinatawag na Municipal Board ng Lungsod ng Maynila at bahagi na dito ang mga Pilipino. Kung kaya ngayong araw ang tinatawag na kapanganakan ng Municipal Board, nakilala na natin ngayon bilang ating Manila City Council or Sangguniang Panlungsod ng Maynila. Sa paglipas ng panahon, marami na po ang nangyaring pagbabago sa kasaysayan at sa ating mga batas. Mula sa orihinal na 5 miyembro ng Municipal Board, 38 na po ang ating mga konsihal sa ngayon. Dati-rati ang mga kasapi ng Municipal Board ay hinirang or appointed lamang. Ngayon, lahat po sila ay halal ng ating mga mamamayan. Dati, ang alkalde ang siyang presiding officer ng Municipal Board hanggang naging ang vice-alkalde na ang namumuno sa mga pagpupulong nito. Mula sa 4 na distrito, naging 6 na distrito na ang lungsod ng Maynila. Dumaan ng gyera, lumipas ang martial law at marami pang pagbabago sa ating lipunan, pero hindi nagbabago ang tungkulin ng ating konseho na gumawa ng mga kalidad at maagap na batas upang pangalagaan ang kapakanan ng mga Manilenyo at siguraduhin ang pag-unlad ng ating kahanga-hangang lungsod. Mga kaibigan, kapwa-kawani at lingkod bayan ng ating minamahal na lungsod, sabahan ninyo kami sa paggunita ng 122 taong pagdiriwang ng ating Sangguniang Panlungsod. Bukod sa mga parangal na sa ating mga nakaraang mga miyembro o mga kawani ng Sangguniang Panlungsod, magkakaroon din po ng ating exhibit sa sa susunod na linggo sa ating Bulwagan Rodriguez. Silipin po natin at mas marami tayong matutuklasan sa kasaysayan at gawain ng ating Sangguniang Panlungsod. Higit pa dito, nabanggit kanina, ang tema ng ating kasalukuyang taon ng pagdiriwang, Preserving Legacy by Being Future Ready. Habang ipinagdiriwang at iniingatan natin ang ating nakaraan, naghahanda tayo sa ating kinabukasan. Sa inisyatibo ng ating vice-alkalde John Marvin Yul Servo Nieto, ilulunsad ngayong araw ang website ng City Council kung saan maaari nating mapanood ng live ang ating mga sesyon at makakakuha ng updated na informasyon sa mga naipasa ng ating konseho. Sisiguraduhin natin na ang ating website ay tunay nating may pagmamalaki. Maraming salamat, Vice Mayor John Marvin Yul Servo Nieto, sa proyekto po nyo na ito. Ang ating City Council ay magiging mas malapit sa pagiging digital at mas madaling mapapakinabangan ng ating mga mamamayan at malalapitan ang ating sanggunian. Kahit tayo o sila ay nasaan man. Mabuhay ang Sangguniang Panlungsod. Mabuhay ang Manilenyo. Maraming salamat po. Tunay nga nating may pagmamalaki ang ating konseho dahil din sa ipinapakitang husay ng mga taong bumubuo nito mula sa iba't ibang larangan. Ang larangan ng sining at pelikula ay malaki ang ambag din sa ating konseho, noon pa man hanggang ngayon. Kabilang siyempre ang ating kasalukuyang vice-alkalde. Pero ngayong umaga, pakinggan natin ang husay ng isang veteranong konsihal mula sa ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila para sa isang natatanging paghahandog. Councilor Lou Veloso. Maraming salamat po, Secretary. Nais ko po lang mong ibahagi ang tula na aking isinulat noong panahong 2027 o 23. At isinama ito sa pelikulang Citizen Jake ni Mike De Leon. At ito'y isinama ko na rin sa taunang sinakulo ng nagbibigkas ay ang gumaganap na Kristo. Sa umagang ito, nais ko pong iparinig sa inyo at
isadiwa natin na ang nagsasalita sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasabihan niya tayong mga Pilipino sa tulang ito. So ito po ang tula. Iisa lang ang bayan mo. Dapat mo itong mahalin. Ituwid niyo ang baluktot. Guloy inyong ayusin. Huwag sayangin ang buhay na ibinuwis ng mga bayani. Sa bawat pagtataksil mo, nawawalan sila ng tagumpay. Kayo na lumalangoy sa salapi, busog sa kapangyarihan. Sa dami ng naghihirap, may mukha ka pa bang maiharap? Bayan mo'y pinagpala ko, lupa't dagat at kaparangan. Kayo ang perlas ng dulong silangan. Ngayon kinakamkam, mga biyayang galing sa akin. Tayo ay magtutuos, ang galit ko'y harapin. Kailanman hindi kayo magtatagumpay. Kayo ay luluhod sa aking harapan. Ang galit ko'y matitikman, hagupit sa bawat dukhang pinapahirapan. Kayong mga asal hayop, kayong mga balakyot, ako'y maniningil ng pagkakautang, handa na ba kayong magbayad? Matutong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap. Sa bayan ikaw ay nakinabang, ikaw ay maglingkod bilang kabayaran. Ikaw ay maglingkod sa bayan mo. Ako'y magbabalik at mag-iiwan ng halik. Iniwang kong salita, inyo sanang isagawa. At ang biyayang katumbas ay ang talino niyo't tiwala at ibangon niyo muli ang Maynila. Ibangon niyo muli ang Pilipinas. Maraming salamat. Maraming salamat po sa isang tinatawag nating poetry recital ng ating pong butihing konsehal. Palakpakan po nating lahat, Councilor Lou Veloso. Ngayon po ay darako tayo sa isa sa mahalagang bahagi ng ating programa. Ito po ang pagbibigay gawad sa mga natatanging lingkod bayan dito po sa ating konseho at maging yung nagawaran po noong araw ng Maynila ay isinama din po natin dahil bahagi po sila ng City Council of Manila. Hihilingin po namin na makasama po sa unahan ang atin pong acting mayor, John Marvin Yulservo Nieto. Kasama po ang ating acting vice mayor, Konsehal Apol. Maraming salamat po. At syempre po, ang lahat po ng ating konsehal, para po pagtawag po natin sa mga tatanggap po ng gawad, by batch na lang po ito. Ano ho? Magsisimula na po tayo. Are you ready? Unahin po natin ang gawad konseho sa natatanging empleyado. Babasahin muna po namin ang nilalaman ng sertipiko. Attorney Luch. This gawad ng gawad konseho sa natatanging empleyado is awarded to in grateful appreciation of his selfless and devoted service to the City Council of Manila for blank years, demonstrating continued devotion worthy of emulation by other public servants. Given this 31st day of July 2023 on the occasion of the 122nd founding anniversary at the City Council of Manila. Narito po ang mga tatanggap ng gawad konseho sa natatanging empleyado na nagsilbi sa loob ng 10 taon ng walang palugit. Unahin po natin si Mr. Angelito M. Adahar.
Yung mga susunod po ay by batch na po. Tawagin muna po natin lahat ng nagsilbi sa loob ng 10 taon. Tapos po ay pakihintay lang po sa bandang gilid. Okay lang po ba? Ngayon po, gusto namin kayong maging excited sa paglilingkod nyo sa pamahalaan. Dahil ito po ay hindi lang gawad pagkilala, may kasama pong maliit na sobre. Parang bigla po kayong nabuhay. Okay, after po, ang susunod po ay si Mr. Ronald Mijares. Susundan po ni Mr. Edmundo Gustilo Jr. Ang susunod po, wala po si Mr. Edmundo, si Mr. Michael Zarcal. Parang alam ko na to, Konsi. Yay. Next po ay si Mr. Elzilay, Miss Elzilay Tumaneng. Susunod po si Miss Mary Jane Bobadilla. Susundan po ni Mr. Jerry Gratil. Sunod po si Mr. Carlo Bernardo. At si Miss Sheila Barcelon. At ang panghuli po sa nagsilbi ng 10 taon, quiet please, si Attorney Rolando B. Aquino. Pwede na pong magpakuha ng larawan ang mga naglingkod ng 10 taon. Dito po kayo sa kanan. Dito po. Okay, thank you very much po sa lahat po ng tumanggap ng gawad. Ang susunod pong batch, hihilingin pa rin ho namin na manatili sa unahan ng ating pong acting mayor, acting vice mayor, ang ating pong majority floor leader at ang ating pong minority floor leader. Kasama din po ang ating pro tempore. Nandyan po si Councilor Maki Lacson. Sir, sama po kayo sa bandang unahan. Okay, ladies and gentlemen, ang susunod po na tatanggap ay ang mga naglingkod sa loob ng 15 taon. Tawagin po natin si Mr. Cesar Nuki. At si Mr. Ronald Dorado. Sila pong dalawa ang nabigyan ng gawad ng konseho sa natatanging empleyado na nagsilbi
ng 15 taon. Thank you very much po. Tawagin naman natin ngayon ang nagsilbi sa loob ng 20 taon. Meron po tayo ditong 3 empleyado. Tawagin natin si Miss Rhea Rodriguez. Miss Priscilla Ann Beltran. At si Miss Charito Rabago. Parang alam ninyo, parang nalalaman nyo po na mas makapal yung envelope. Okay, thank you very much po. Alam nyo, sandali lang ho alam nyo ang sarap ng pakiramdam sa loob ng 20 taon ay nakabuo na kayo ng fans club. Okay. We have this special employee na gagawaran po natin ng award. Alam nyo kung bakit? Hindi po siya napasama doon sa araw ng Maynila. Pero po siya ay bahagi ng City Council. Kaya ang special award na nagsilbi ng 25 taon, si Mr. Reynaldo Bayran. Thank you po. Thank you. Ngayon, meron pa po. Alam nyo, mga kasama naming kawani, yun pong mga kawani ng konseho na napabilang sa binigyan ng pagkilala ng ating butihing mayora noong araw ng Maynila, may additional bonus po kayo ngayon. Kinikilala po ng buong konseho ang inyong naging ambag. Kaya kayo po ay bibigyan din ng gawad ng konseho sa natatanging empleyado. Ang nabigyan po noong araw ng Maynila ay mula sa nagsilbi ng 30 at 35 taon. Tawagin na po natin. Mula sa Administrative Division and Legislative Division ng City Council, si Miss Myra Ramos at si Miss Rizalina Dizon. Meron din pong envelope to. Ito po yung nagsilbi naman sa loob ng 35 taon. Sila po ay sina. Kapag tinawag po namin ang pangalan ninyo, sunod-sunod na ho tayo. Ano ho? Thank you po.
Gawad ng konseho sa natatanging empleyado na nagsilbi sa loob ng 35 taon, Miss Charito Rumbo. Miss Isabelita Lucena. Mr. Hector Pascual. Miss Estela Reyes. Mr. Leopoldo Magat. Mr. Fernando Raimundo Jr. Miss Gina Salgado. And Miss Chodora Fronda. Usog pa po konti para po kasya. Alright, thank you very much po sa ating mga kawani. Wait po, there is more. Vice, meron pa po. Ito pong huling 2 gawad na ibibigay po ng konseho. Ang tawag po dito ay sinasabi nila, magre-retire na kasi. Okay? So ito po ay parang send-off gift, ika nga. So hindi ito dahil sa kung ano pa man, pero ito po ay regalo galing po sa konseho. Tawagin po natin ang isa sa retirable, ika nga, Miss Rosalinda Manoho. Pero ang ganda. At si Miss Yolanda Jean Bernal. 35 years. Maraming salamat po. At sa pagkakataon pong ito, ay magalang naming ipinibigay ang hapag para po sa ating closing remarks sa ating pong Acting Mayor, Honorable John Marvin Yulservo Nieto. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga lingkod ng Manileño. At kami po ni Mayor Hani Lacuna Pangan ay bumabati po sa inyo. Sa mga masisipag, magagaling na konsehal na panauhin, nakasama ko sa sangguniang panglunsod ng Maynila. Talagang masisipag yan. Pero yun nyo, pag nagsesesyon kami, talagang ang tagal namin inaabot at itinatapos nila ang lahat ng talakayan sa loob ng City Council. Sa ating masisipag at magagaling din na mga direktor o IC ng bawat opisina ng ating lungsod,
Congratulations po sa inyo, ha. Sa lagi niyong pagsagot sa lahat ng mga suliranin ng mga batang Manileño, lalo na sa Kalinga sa Maynila, na napakagandang programa ng ating pamahalaan. Biruin niyo, sa isa't kalahati kong paglilingkod, isa't kalahating dekada ng paglilingkod ko po bilang lingkod bayan, ngayon lang po ako nakakita ng programa na wala pang eleksyon parang may eleksyon na. Diba? Yung Kalinga sa Maynila na napakaganda na sinimulan ni Mayor Hani Lacuna Pangan. Talagang lahat nasasagot nila doon. At siyempre, kasama yung mga konsehal natin na naririto. Ang araw na ito ay marka ng ika-122 na anibersaryo ng Sangguniang Panglunsod ng Maynila. At sa loob ng 122 taon, tayo ay nakapagpanukala ng 5,957 na ordinansa. Sa kabuuan, 9,800 na ordinansa. At ngayon sa 12 City Council, nakapag-file po ang ating mga konsehal ng 306 na ordinansa. At 90 po doon ang enacted at 75 ang napasa na rin po na ordinansa. Biruin nyo, halos lagpas kalahati ang naipasa ng masisipag natin na konsehal ng Maynila. Kabilang ang naipasa ng ating municipal board. At sa resolusyon, biruin nyo, ang dami nilang naipasang resolusyon. Ang na-file nilang resolusyon, 600 plus na resolusyon at 500 plus ang na-adapt at na-approve ng 12 City Council ng Maynila. Palakpakan natin ang ating mga konsehal. Ang hina ng palakpak nyo, palakpakan natin. Patunay lamang ito na ang ating Sangguniang Panglunsod ay patuloy na nagsusumikap na makapagbigay ng serbisyong walang katulad para sa ikabubuti ng bawat Manileño. At mamaya na po ang ating selebrasyon kasama ang buong konseho. Pasensya na lang po kayo. Medyo nagkaroon po ng sa ayuntamiento, hindi po tayo kasi lahat. Ang target po sana natin, lahat ng staff ng City Council, lahat ng marami tayong maimbitahan sana, kaso binigay lang po sa atin ng ayuntamiento ay 120 na audience lang po. Kaya sa susunod, gagawa po ang City Council na mas madami pa po ang makakita sa pagdiriwang ng anibersaryo ng City Council. Siyempre, mamaya kasama po yung iba nating, pati na rin ang ating mga department heads, City Council. Sana makapunta po si Speaker Martin Romualdez sa historical Ayuntamiento de Manila na dating City Hall ng ating lungsod. Siyempre, highlight po ng hapon na iyon ay ang launching ng official website ng City Council of Manila, kung saan accessible na po ang lahat ng ordinansa, resolusyon, executive order, IRR, at mga pinagkakabalahan ng ating sangguniang masisipag. Congratulations po sa ating mga service awardees. Naway natuwa kayo sa aming simpleng inhandog para sa inyo. Ang tataga nyo na naglilingkod, sana maging huwaran kayo sa inyong mga kasamahan na lingkod bayan. Ang isang lingkod bayan, umulan man o umaraw, sinumpaang tungkulin na pagbutihin ang buhay ng iba na walang pag-aalinlangang dedikasyon. At pagiging lingkod bayan ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng serbisyo sa ating kapwa, kundi ito ay isang paraan para makapagpabago tayo ng buhay ng iba at makapag-iwan ng isang positibong pagbabago sa ating kapaligiran. At
Isang linggong paglilingkod na naman po ang ating ibibigay sa mga batang Manileño. Nawa, maglingkod tayo ng may ngiti, tapat sa ating mga tungkulin, ng may takot sa Panginoon. Siyempre, hindi naman po lahat nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa bayan natin. Pero nyo, ilang milyon tayong Manileño, pero kukunti lang tayong napili ng Panginoon para paglingkuran ng kapwa natin. Kaya huwag po natin sasayangin dahil dito po sa ating paglilingkod, katulad po ng dalawa kanina, magre-retire na, tayo po ay come and go lang po dito sa ating posisyon. Kaya ingatan po natin, alagaan po natin ang paglilingkod at pasayahin natin ang lahat ng lumalapit sa ating mga opisina. Gawan po natin ang aksyon kagad. Huwag na po nating dribulin. Mabilis na aksyon, katulad ni Boss Isko Moreno Dumagoso. Bilis, kilos para sa Batang Maynila. At nais ko na rin pong kunin ng pagkakataong ito dahil sa pagkakataong ito ng ating henerasyon na nagkaroon tayo ng kauna-unahang babaeng mayor sa lungsod natin after 451 years. Huwag po natin sayangin yon. Bigyan po natin ng magandang serbisyo para naman ang administrasyon ng isang babaeng mayor ay maging kakaiba. Kasi tayo po ang magiging katulong, katuwang, kaisa at kaagapay ni Mayor Hani Lacuna para sa kanyang magandang liderato dito sa Maynila. Okay po ba yun? O basta pagka, hindi na po maganda po yung kalinga sa Maynila. Pero, pag pumunta po sa City Hall, dapat aksyonan natin. Kung hindi natin alam, maging tulay tayo sa ibang departamento para mabigyan ng solusyon yung kanilang problemang nilalapit sa City Hall. Kasi, yung mga batang Maynila po, hindi po pupunta sa lungsod natin, sa City Hall, kung wala po silang kailangan. Kaya, sana po, aksyonan po kagad natin lahat ng kanilang mga hinaing, suliranin, at mga nilalapit sa bawat opisina natin. At kami lang po sa opisina po ng konsehal at sa Vice Mayor, pasensya na po kayo, kami mga pantutpik lang. At ang maibibigay namin ay pagmamahal. At ang trabaho naman po talaga ng konsehal at Vice Mayor ay gumawa ng ordinansa, resolution at mag-imbestiga. At yun naman pong trabahong nakaatang sa aming mga balikat, ay biruin niyo sa sinabi ko kanina, first year pa lang po ng City Council, 300 na po ang na-file ng mga magagaling natin na konsehal. Kaya, pero maswerte ako Biro nyo, naging vice mayor ako, pero may mga kasama akong 38 magagaling na to, na pinagsama-sama ng lungsod ng Maynila. At first time lang din pong nangyari na nanggaling po sa Asenso Manileño ang lahat ng mga naglilingkod sa bayan natin. Siguro po, kung chapsuy po kami, hindi po namin magpapasa o magagawa po yung mga ginawa po namin sa isang taon. At makakaasa po kayo na ang 12 City Council ay pagbubutihan pa at magkatrabaho pa po kami para sa iuunlad, ikagaganda ng lungsod ng Maynila at sa bawat pamilyang Manileño. At 100% po namin susuportahan ang adikain at mga programa ni Mayor Hani Lacuna Pangan. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po tayo ngayong maulan na Lunes. Kakala ko po kanina, i-declare ko na po na wala na pong pasok Pero tinanong ko po si Kuya Arnel, hindi, manipis pa ang bagyo. Pero bukas daw, malakas ang bagyo. Kaya baka, pagka bukas po lumakas ang bagyo, bibilisan ko din po mag-declare na wala pong pasok. At siyempre, maraming salamat sa ating mga kapulisan na naglilingkod sa ating bayan para sa peace and order. Maraming salamat. Good morning! Basta huwag niyong kakalimutan, stay safe, stay healthy, stay happy always, and pray always. God bless. Maraming salamat po, Acting Mayor